Hello everyone, magandang araw sa ating lahat. So ngayon pag-uusapan naman natin ngayon kung paano gumamit ng ChatGPT or AI sa paggawa ng ating research outline. So kanina nakagawa tayo ng research outline na mano-mano. So talaga mano-mano 'yon, impromptu 'yon. Nung nakaupo dito, we started to think something na kung ano yung pwede nating pag-usapan. We talk about political dynasty. So, ngayon, susubukan natin. Ayun, kasi mano-mano lang siya eh. As in, talagang ngayon lang natin siya naisip. Madami pang kailangan i-improve, pero ganun yung konsepto. Ngayon, susubukan naman natin gumamit ngayon ng i-utilize natin yung AI. Question. Madami nagsasabi bakit yung AI daw ay parang ang engot. Sorry for the terminology. Parang hindi maganda yung sinasabi. Hindi maganda yung data na lumalabas sa kanya. It's because kung ano yung inutos natin, yun lang din naman yung ginagawa niya. So, what we need to understand is tayo yung nag-uutos sa kanya. Kapag pangit yung lumalabas sa kanya, most probably, pangit yung inuutos natin. For example, sinasabi natin, gumawa ka ng eroplano. O di sasabihin niya sa iyo, paano gumawa ng eroplano? Naiintindihan mo ba kung paano yung mga materials? Alam mo ba kung anong klaseng materials yung kailangan sa paggawa ng eroplano? Anong klaseng eroplano yung gagawin mo? Ilang tao yung kailangan sumakay sa eroplanong gagawin mo, etc., etc. So you need to specifically specify or specifically tell kung ano yung kailangan nating maintindihan, kung ano yung kailangan nating gawin. So let's start this with using natin si ChatGPT, ano? Yan, si ChatGPT natin yan. So dito si ChatGPT, nakagawa na ako kanina eh. So iko na lang ulit natin. Subukan na natin. So ang kailangan natin sabihin sa kanya, you will act as the best researcher or research assistant and you will guide us in doing a research study in an INRAD format focusing on political dynasty in Nueva Ecija, Philippines. So, tanggalin natin yan. Huwag nating lagay yung do not do muna. Tingnan natin kung anong gagawin ni ChatGPT. Oh. Okay, nagaganyan-ganyan na agad siya. Oh. Ang dami na agad niyang pinagsasabi. So, ilagay natin yan. Do not do. Ito masyadong si ChatGPT. Masyadong ganado eh. Oh, yan. Wala ka munang gagawin ChatGPT. Makinig ka muna sa magiging instruction. So, ang magiging instruction natin guys is yan. Okay? Ngayon, nakagawa na kasi ako kanina, no? I-kung ko na lang dito. Ah, copy ko lang ulit yung ginawa ko. So, ngayon, ano sasabihin natin kay ChatGPT? Tingnan yung chat natin. Ayan. Sasabihin natin kay ChatGPT, kinuha lang ulit natin dito. How many political dynasties are there in Nueva Ecija? Question, okay na ba tayo dyan? Hindi pa. Hindi tayo masaya dyan. So this is my general research question. Make an objective criticism on this research question. So, alam nyo kung anong gagawin ni ChatGPT? Simple na lang gagawin niya. Magbibigay siya sa'yo ng revision. I-revise niya yung, yung ginawa mo. So, napahiya ako nawala yung revision So, ngayon, anong revision niya? Ito pala. How prevalent are political dynasties? O, yan yung sinasabi niya. Pero ito yung sinasabi niya kanina. Yan. Yan. Maganda yung sinasabi ni ChatGPT dito. Dahil, ang sinabi niya is, how many political family groups in Nueva Ecija based on first degree consanguinity or affinity have held political office over the past X years? So, maganda tignan natin siguro, let's just say 30 years, for example. Ngayon, pag sinabi natin na 30 years, make a criticism, sasabihin natin on this research question. Ayan. Okay? Ang dami yung sinasabi, ano? Time frame, last reasonable daw kasi political dynasties. Okay? Ngayon, ang sasabihin niya, ngayon, how many distinct political family groups in Nueva Ecija based on first degree? Let's say, okay na tayo doon. Masyado nang pinahaba ni ChatGPT yung mga pinagsasabi niya eh. Let's say, okay na tayo dito sa past 30 years.
Question. Ano nang gagawin natin? Sasabihin natin kay ChatGPT na if you, ay, nakalimutan pala natin dito. My study will focus on the following positions. Kalimutan natin ilagay pala yung mga positions na kailangan natin. Ito. Ayan. Kalimutan natin sabihin yan eh. Ayan. Ano naman sasabihin ni ChatGPT kaya dito? Hmm. Strengths, points for improvement. Oh, ito na naman. Okay na, sige. Sige. Kunin natin for example to. Okay na yan. Ito na. Napakadaling gumawa. If you will make a research outline based on this data, how will you do it? Kinakausap natin eh. Parang kinakausap na natin siya na parang tropa natin. O, halimbawa, ito na yung tanong ko eh. Kung gagawa ka ng research outline gamit yung hindi pala data, based on this research question, para natin siya kulig, tropa, yung kasama natin, halimbawa, groupmate, yan. Paano mong gagawin? Sige nga, patingin. Kung paano mong gagawin, sige nga, patingin. Patingin. Pinagayabang mo. Oh, okay. Ito na. Oh, oh. Tingnan natin guys. Research outline, introduction. Introduction to political dynasties. Nagbago-bago lang ano? Pero meron siyang definition of political dynasty. Pasok yung sinabi natin. Historical overview of political dynasty. Pasok yung nilagay natin. Highlighting Nueva Ecija. Pasok ulit yung nilagay natin. Importance of study. So yun na yung sasabi natin yung mga pwedeng implications. Research gap. Tamang-tama yan. Okay? So, ayan. Yun yung sinasabi niya. So this is the introduction part natin. Ang ganda ng binigay dito ni Icon, no? Ni ChatGPT sa atin, no? Methods. So quantitative research approach, focusing on identifying the number. Descriptive analysis. So mga graph-graph nga lang nangyayari sa atin yan. Data collection natin is yung election results. Most probably, election result. Academic articles, sampling, data analysis. Ngayon, pwede nating bago-baguhin ng konti yan. Ito tinignan natin, no? Findings, number of political family groups, present the total number of distinct, okay. Breakdown yung position, tama. Uh, Tables and figures, use tables or graphs. Kaya ng sinabi natin, nakalagay din doon. Ayan, ikuha natin, hindi natin kayo ni patterns, implication for governance, comparison with the broader trends. Ito, hindi natin nalagay na masyado to. Ito, recommendation, yung policy recommendation, conclusion, IMRAD format. So, kung titignan natin yan, guys, yung brief political history, yung nakalagay nga lang dito, from pre-colonial to colonial, yan. Okay? Naipasok natin lahat yan. Kung anong klaseng framework din ang gagawin. Sinabi din sa atin ni ChatGPT. Hindi tayo masyadong nahirapan. Sa results, sinabi din ni ChatGPT. Pero syempre, iba pa rin yung mas na-specify natin dito. Kung ano yung mga pwede nating idagdag, ano? Sa discussion, i-equal na lang natin ito mamaya. I-compare and contrast na lang natin yan, ano? Ibibigay ko yung both files para may pag-compare and contrast ninyo. Question, okay na ba ito? Tapos na ba yan? Okay na ba yan? Hmm. Ang pwede mong gawin ay kopyahin mo ito. Kopyahin mo. Kung gusto mo pa rin yung mga parts na yon, pero bago mo gawin yon, sabihin mo muna kay ChatGPT, based on your made research outline.
Do you still want to improve that, or that is already sufficient? Hmm. Oh, solid na daw. May solid pang sinasabi to. Oh, opportunities daw. Sige, payag tayo. Madami siyang opportunities na pwede niyang iayos daw. Hmm. Pero okay naman na. Pero i-question natin. Ito yung, okay na tayo dun eh. Maganda naman yung binigyan niya sa ating research outline. Ang question natin na ngayon dito, okay ba yung research outline natin na ginawa? This is the research outline that I made. Lagyan natin. Do you, what are your comments and objective and constructive criticism on my research outline? Kasi yung research outline nyo guys, yan na talaga yung magiging embody na yan. Oh, sinasabi, binobola lang tayo. Your research is comprehensive and well organized. Wow! Providing a clear structure for your study. Ngayon, ito na, pero sir, here's a detailed critique with constructive suggestions. Strength, improvement. Yung mga kinakon niya yan. Sinasabi niya yan. Research design, qualitative, mix, strength. And then when research is upfront is essential. Sabi niya, quantitative design. Binibigyan na agad niya tayo ng kung anong klase yung kailangan natin, ano? Ganda, ha? O, yung sinasabi niya sa atin. Introduction. Hmm. Sige, post-post nyo na lang siguro para tingnan niyo. Colonial. Improvement. Clearly connect colonial legacies. Sige. Hmm. Context. Understand the prevalence in Nueva Ecija. Local level in the Philippines. Definition of clear and precise. Sige, tama. Issues, strength, addressing these issues. Try to add specific, yung sinasabi niya sa atin. Binibigyan tayo ng mga kwan. Ngayon, ito yung sinasabi niya sa research design, improvement. Sinabi na sa atin na quantitative design ang gagawin natin. Improvement, provide a detailed rationale for choosing Nueva Ecija. Yes, ito yung lagi nating kailangan i-specify, ano, bakit dun natin gusto pag-aralan. Bakit yun yung gusto nating aralin na lugar? Bakit yung lugar na yun? For example, gusto natin pag-aralan yung mga yung challenges ng mga nagsisibuyas. Tapos nagpunta tayo ngayon ng Maynila. Bakit doon tayo sa Maynila pupunta? Dahil ba doon yung bagsakan ng sibuyas? Or ano yung pinaka the best na kung ang gagawa at kung pupunta tayo? Kung pag-aaralan natin sa sibuyas, saan yung the best? So, maganda siguro yung Cebu is capital of the Philippines, which is Bungabon, di ba? Ngayon, ang question, saan sa Bungabon? Anong barangay? Mai-specify mo naman, anong barangay sa Bungabon yung may pinakamataas na prevalence ng women na nagtatrabaho sa onion industry. Magre-research ka ulit nun. Yun yung kailangan nating i-establish lagi. Bakit sa Nueva Ecija? Anong meron sa Nueva Ecija na wala sa iba? So, for example, we want to understand yung dynamics ng rural and ng rice granary of the Philippines in terms of uh, political dynamics, specifically on political dynasty. Hmm. Oh. Tapos dito naman, total enumeration. Tama tayo. Total enumeration yung nating nagawa. However, if the number of the family groups is too large, you may opt for purposive sampling. Tama naman. Tama din naman siya. Pero ang gusto nga talaga natin, makita talaga natin yung kabuuan. Oh. Madali lang yan. In the past 30 years. O ano naman to? Data gathering. Your data is critical. Given the nature of your study, document analysis, yun yung mga record-record.
Tapos pwede din tayong mag-interview FGD with local residents or political analysts para magkaroon sila ng additional insights dun sa ating ginagawang study. So, anong klaseng analysis gagawin natin? Document analysis. Pwede din tayong gumawa ng thematic analysis or cross-tabulation. Diba? Ang ganda ng mga sinasabi ni ChatGPT. Sa results naman, tama din daw. Kailangan makita yung data. Data, tama din. Data na naman. This is crucial. If applicable, provide visual representation, timelines to track family dominance over the years. Okay? Discussion. Yan, yun yung mga sinasabi sa atin. Oh. Ngayon, pwede natin sabihin ulit, if you will choose between you made, between what you made and I made, what is better? Or can you make a better research outline? Yan. Both outline, you, both your outline and mine are solid. Wow! Parehas pa daw eh. Nagmamagaling ka pa ha. Sige. Ah. Focus on the practical aspects of your study, while mine provides a more detailed, structured approach with deeper dive into theoretical and analytical components. To help you make the most informed decision, I'll summarize the strength and weakness both and offer an improved version based on a blend of both outlines. Yun ang hinahabol natin, guys. Yung pagsamahin ni ChatGPT, yung ating mga ginawa. Strengths of your outline, sinasabi niya, yan, okay daw yan. Straightforward, sige, sige, localized focus, very good. Weaknesses of your outline, may weaknesses pa din. Lack of theoretical framework, very good ChatGPT. Wala talaga akong lagyan na theoretical framework. Walang details din sa methodology ko. Tama yan, implications theory, tama yan, patron client, very good. Ito naman yun daw yung kanya, theoretical foundation niya, very good, detailed methodology. Yung weaknesses nyo sa kanya, overly detailed. Uy, wow, kapal na mukha nito ha. Sige, payag tayo. Practicality. Ngayon, ito na yung hinahabol natin, guys. Improve research outline. So, number one is brief political history of the Philippines, colonial influence on the political structures, general overview of political dynasties, definition of political dynasties, issues, link, Nueva Ecija, research aim. Very good, ChatGPT. Methodology, research design, quantitative design. Pwede din tayo magkaroon ng qualitative. So, this could be a mixed method study. So, quantitative tayo. Theoretical framework natin, pwede natin gamit yung elite theory or clientelism. Yung I'll scratch your back or you'll scratch mine. Research lokal, justify, bakit dito sa Nueva Ecija. Sampling procedure, total enumeration for the past 30 years. Data collection method is document analysis. Tama. Interviews or FGD kung tayo ay mag-mix method. And secondary data, hindi talaga mawawala lagi ang secondary data. Data analysis, mostly descriptive statistics lang naman to. And yung cross-tabulation, very good. Pero pwede naman kasing wala na yung cross-tabulation, pwedeng descriptive statistics na lang. If meron tayong qualitative, thematic analysis, and yung ethical considerations natin. So, results, socio-demographic profile, breakdown, showing in each municipality, okay? Most prominent political dynasties, rank by family presence in kung sino number 1, 2, 3, sino pinakamataas. Comparative analysis. Okay. Positive, negative, very good. And recommendation for reform. Ito talaga yung ating pinipinpoint. Ano ang pinakamahalaga sa atin? Ito na yung sarili natin eh. Na based on this study, ito yung mga pwede natin gawin. Based dito sa resulta ng study natin, ito yung dapat natin na sa alang-alang o dapat natin ipakita sa kanila. So, yun na, in conclusion and recommendation. So, basically, ganyan yung
ah ChatGPT, ano. Ngayon, meron na tayong research outline, guys. Malinaw na yung research outline natin. Anong pwede natin gawin para mapadali buhay natin? Meron tayong tinatawag na perplexity. Ito si perplexity, maganda to para sa tinatawag nating review of related literature or mga sources. Dahil meron na tayong nagawang ganito, madali na lahat. Enter. Toink. Pre-colonial period. Titignan na lang natin si Juan. Eh, kaso Wikipedia. Huwag tayo kay Wikipedia. Si Six. Sino sasabi ni Six? Tignan natin yung Six. Pindutin mo yan. Lalabas yan dyan sa taas. Oh, dinownload niya agad. Sige, payag ako. Hmm. Eh, ang question, sang source to? Makikita mo pa rin yung source na yan. Ang question, saang source mo nakuha yan? Balik ka ulit kay Perplexity. Show all. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, okay. Kaso PDF na kasi siya eh. Ayan. Pre-colonial. Spanish. Isinamarize na niya para sa'yo. O ngayon, ito na may search natin. O, punta tayo ngayon dyan. Follow up. Oink. Oh, oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Anong to? Kuha naman. Oh, kuha ulit tayo dito. Nakuha na natin lahat dyan. Oh, next. Pro pa natin. Pro. Oh, next. Nag-search na ngayon. In-depth yung search niya. Oh, eto na agad yung sagot niya, oh. Oh, meron ulit sources. Eh, Wikipedia, bakit yung Wikipedia? Oh, meron tayong 3 and 4. Oh, Asia Times. Hmm, hmm. 'Di ba? Ibig sabihin, madali na nating sasalpak-salpakan lahat diyan. Magsa-search lang tayo, pwede natin salpak diyan. I'm not saying na dito lang tayo maging dependent kay Perplexity at ChatGPT. Mahalaga din na mag-search tayo kay Google Scholar. Pwede din tayo pumunta kay Google Scholar o kaya kay Scopus. Scopus. Scopus Index Journals. Pumunta ka ay, ano ba ito? Mali. Scopus website. Mm. Mm. Kay Google Scholar. Pindutin mo si Google Scholar. Mag-search ka ngayon dyan. Ang gusto mong i-search ay tungkol sa, ano ulit yung tanong mo? Gusto mong tanungin yung tungkol dito sa, ano yung research question natin? Ay, ito. Oh, subukan natin punta dyan kay Google Scholar. Search mo. Toink. Wala. Kasi ang search mo lang dyan ay political dynasty in Nueva Ecija. Subukan na natin kung meron. Ayan. Mm, di ba? Ang dami natin. Pwedeng kuhanan. Mm, dami natin pwedeng pagkuhanan, guys. Pero hindi tayo pwedeng pagkuhanan dito ay Perplexity. Madali lang, dala lang din natin mag-search dyan. Again, balik ulit tayo dito sa ating data. Oh. Ngayon, once na makuha mo na yan, meron ka ng meron ka ng research outline, madali na lahat. Ituturo ko yung isang sikretong technique. Dahil nagawa natin to, nung meron ka ng research outline, meron na tayong isang sikretong technique. At yun ay didiscuss ko, guys, in the next meeting. I hope you learn something about this. I hope you learn something. Hindi ko sinasabi, guys, na ang ChatGPT maging dependent tayo. Again, sinubukan muna natin gumawa ng sarili natin. Kasi ganoon naman talaga.
Ngayon, yung si ChatGPT, tinutulungan lang tayo, i-assist tayo para mas maging mapadali yung buhay natin at mas maging mapaganda yung ginagawa nating study. Again, it all starts with a question. And when we already have a question, we must always, kung talaga magiging dependent tayo, wag dependent, kung talagang gagamitin natin si ChatGPT, always think about a good prompt. Okay? Kung utusan mo siya bilang parang you are nakakatandang ate na may tinuturuan kang bunso. Pero hindi mo ini-spoon feed o binibigyan lang yung sagot do sa bunso mo. Tinutulungan mo siya para mas ma-enhance niya yung sarili niya. I hope you learn something about this and I hope mas mapadali yung buhay natin sa paggawa ng research. With that guys, maraming salamat and I'll see you on our face-to-face classes. Thank you so much guys and I hope you learn talaga dito sa ating mga pinagagawa dito ano. Okay? And thank you.